Palagi nating iniisip na ang mahika ay magpapadali sa lahat ng bagay sa buhay. Ngunit sa katunayan, totoo kaya ito sa lahat ng pagkakataon? O gagawin itong mas komplikado ang mga bagay? Alamin natin ito dito sa Wow! Fairy Tales. Noong unang panahon, merong dalawang kaharian na magkatabi at namumuhay ng mapayapa na magkasama na pinangalan ng Human Land at Wonderland. Hindi tulad ng Human Land kung saan nakatira ang mga tao at walang mahika, ang Wonderland ay lupain ng mga mahiwagang nilalang na nagtataglay ng mahika. Kung ang isang tao sa Wonderland ay umibig at nangakong maninirahan kasama ang tao sa Human Land, mawawala sa taong yun ang lahat ng mahika. Siyempre, si Giselle, ang optimistikong prinsesa ng Wonderland, ay hindi nabubukod nang magpasya siyang pakasalan si Philip, ang matapang na prinsipe ng Human Land. Anak, alam kong mahal mo si Philip. Ngunit kung kukunin mo ang lahat ng iyong mahika, mula ngayon ay hindi ka na makakausap ng hayop. Mabibigyan buhay ang mga puno o makontrol ang mga bagay. Huwag mo po kong alalahanin. Naniniwala po ako na kung nasa tabi ko si Philip, handa akong makibagay at malampasan ang anumang paghihirap sa hinaharap. Sige, sana mabuhay kayo ng masaya ni Philip. At ito ang regalo ko sa'yo. Itago mo itong mabuti. Gagawin ko po. Salamat, Ama. Mahal po kita. Matapos matanggal ang lahat ng mahika, pumasok sina Giselle at Philip sa mahiwagang pinto at bumalik sa Human Land. Sa pagtanggap ng lahat. Gayunpaman, nang si Giselle ay binalak na magbigay ng maliit na regalo para sa mga mamamayan, naalala niyang wala na ang kanyang mahika. Giselle, ayos ka lang? Wala ito. Hindi lang ako sanay na walang mahika. Ayos lang. Kapag nasa tabi mo ako, naniniwala akong masasanay ka din sa buhay dito. Tumango si Giselle at nagsimulang mamuhay ng walang mahika kasama si Philip mula rito. Di nagtagal, pagkatapos ng kasal, kinailangan ni Philip na maglakbay upang bisitahin ang mga kalapit na bansa. Si Giselle lang ang naiwan sa palasyo at natutong makibagay sa buhay. Ngunit ang mga bagay ay mas mahirap kaysa sa naisip niya. Halimbawa, hindi makagawa ng magagandang damit si Giselle nang mag-isa. Kaya ginupit niya ang mga kortina para manahin ng magandang damit para sa kanyang sarili. O kapag nahihirapan siyang magluto, sinubukan niyang tawagin ng mga ardilya at ibon para tumulong. Ngunit dahil hindi nila maintindihan ang kanyang sinasabi, aksidente nilang nasira ang kusina at nagdulot ng sunog sa palasyo. Matapos patayin ng lahat ng apoy, humingi ng tawad si Giselle sa mga katulong at malungkot na bumalik sa kanyang silid. Sana nandito si Philip ngayon. Kung may mahika lang ako, hindi mangyayari ang kaguluhang ito. Nang tumulo ang luha ni Giselle sa kwintas, biglang nagliwanag ang kwintas at naging patpat. Prinsesa Giselle, ako ang mahiwagang patpat, ang regalo ng iyong ama. Alam niyang mahihirapan kang tumira dito, kaya binigay niya ako sa'yo. Para matulungan kang maisagawa ang lahat ng mahika na gusto mo. Kung makakapagbigay ka ng mga kayamanan na may parehong halaga, maaari kitang tulungan na matupad ang lahat ng iyong mga hiling, maliban sa pagligtas o pananakit sa sinuman. Totoo ba yan? Kung gayon, ang hiling ko ay magkaroon ng kakayahang makipag-usap sa lahat ng may buhay. Kahit sobrang lungkot ko ngayon, ayokong mag-alala ang mga tao. Kaya sana makausap ko ang mga hayop tulad ng dati. Sige, tutulungan kita dito. Ngunit ang halaga na kailangan mong ibayad ay ang iyong singsing sa kasal. Ang singsing? Ngunit ito ang kayamanan ng pagmamahal ko kay Philip. Pero kanina ko pa talagang gusto makipag-usap sa iba. Kaya, patawad Philip. Kailangan ko ibigay itong singsing sa mahiwagang patpat. Kaagad nang makuha ang singsing, tinupad ng mahiwagang patpat ang kanyang kahilingan. Prinsesa Giselle, huwag kang malungkot. Lagi kaming nandito para tulungan ka. Munting Ardelia, ngayon, naririnig ko na ulit ang boses mo. Maraming salamat, mahiwagang patpat. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Giselle na ang kanyang kahilingan ay naging posible para sa lahat ng tao sa Human Land na marinig ang boses ng mga hayop dahil ang kanyang ninanais ay walang paksa. Naririnig ko ang mga ibon na nagpapasalamat sa amin sa pagpapakain sa kanila. Oo, naririnig din kitang magsalita.
Sa nakikitang napakasaya, naisip ni Giselle na gumagana ng maayos ang mahika sa lahat. Kaya lumabas siya para makipag-usap sa mga hayop nang hindi napansin ang isang maitim na usok na lumalabas mula sa mahiwagang patpat. Gamit ang mahiwagang patpat, unti-unting nabawi ni Giselle ang kanyang tiwala sa human land. Ngunit unti-unting tumataas ang kagustuhan ni Giselle habang iniisip niya na ang mga tao sa human land ay nangangailangan ng higit na mahika para mamuhay ng mas maligaya. Kaya ipinagpalit niya ang kanyang panlasa upang matulungan ang mga halaman na magkaroon ng kaluluwa, alagaan ang kanilang sarili at anihin para sa isa't isa. Ipinagpalit pa ni Giselle ang kanyang pagtawa upang tulungan ang mga tao na magkaroon ng mas maningning na pagdiriwang ng taglamig. Sa kasamaang palad, mas gusto ni Giselle, mas nararamdaman niya na ang kanyang katawan ay pagod, iritable at may maitim na usok na nagmumula sa kanyang katawan. At saka, bagamat ang hiling ni Giselle ay nagmula sa kabutihan, ang human land ay isang lupain ng mga tao, kaya't hindi sila nasanay sa mahika na nilikha niya. Kaya't ang kanilang buhay ay unti-unting nagbago at nagkagulo. Kaya, labis na nabalisa ang mga tao at pinuna ang kanyang mahika, na nagparamdam kay Giselle na labis na awa, sama ng loob at lalong nagalit. Kahit na dumating si Philip at nagmamadaling tignan ang sitwasyon ng asawa, hindi nito napigilan si Giselle na unti-unting mawalan ng kontrol. Giselle, pakiusap! Kumalma ka! Umalis ka! Tumutulong lang ako sa mga tao na magdiwang. Pero tignan mo, hindi nila naiintindihan ang magandang intensyon ko. Inaalipos na pa nila ako. Hindi naman sa ganun, Giselle. Humingi ako ng tawad at wala ako sa tabi mo sa mga oras na yon. Ngunit naniniwala ako na mayroon lang kaunting hindi pagkakaunawaan at paghihirap kapag nagkaroon sila ng mahika. Mahirap din para sa akin na wala ka sa tabi ko. At kailangan kong tumira sa lugar na walang mahika. Sinubukan kong maging masaya habang malungkot, pero medyo nahirapan lang sila sa mahika at nagsisigawan na sila. Gamit ang patpat na ito, sana lahat ng tao sa human land ay manirahan sa isang mahiwagang mundo tulad ng Wonderland para mas maunawaan ako. Ngunit ang kahilingan mo ay masyadong malaki. Kailangan mong ipagpalit ang iyong pinakamahalagang bagay, prinsesa. Wala nang mas mahalaga kaysa sa patunayan ng isang mahiwagang buhay tulad ng Wonderland ay magpapaganda ng buhay dito. Pagbigyan ng hiling na ito, mahiwagang patpat. Sige, kung gusto mo. Habang itinaas ni Giselle ang kanyang patpat para pagbigyan ng kanyang hiling, unti-unting lumitaw ang buong Wonderland at naglabas ng maraming nilalang na diwata sa human land. Gayunpaman, ang malaking pinagmumula ng mahika na yun ay naging sanhi ng pagkataranta ng mga tao at ang buong pagdiriwang ay tila ganap na nawasak. Habang natutuwa si Giselle sa kahilingan niya, bigla siyang nakarinig ng isang sigaw. Prinsipe Philip, pakiusap, gumising ka! Umalis ka't bago ka pamasaktan ng mga rosas na to! Anong nangyari? Kay Philip? Anong nangyari? Si Philip ang halaga ng kailangan mong bayaran dahil gusto mong maging isang mahiwagang lugar ang human land tulad ng Wonderland. Kaya iniligay ko siya sa isang walang hanggang pagkakatulog bilang kompormiso. Dapat masaya ka! Pero hindi ko akalain na ang dapat magbayad sa padalos-dalos kong aksyon ay si Philip. Mahiwagang patpat, pakibalik si Philip. Ano man ang halaga? Wala ka nang maaaring ipagpalit ngayon sa buhay ni Philip. Tulad ng ipinaalala ko noon, hindi ko maililigtas sa mga tao. Nang marinig ang mga sinabi ng mahiwagang patpat, tila bumagsak si Giselle at tumingin sa magulong paligid sa harapan niya. Nakikita mo? Prinsesa, kahit na iniisip mo ang kabutihan ng lahat, dahil hindi ka nag-iingat at hindi pinag-isipan ang iyong aksyon, nagdulot ka ng hindi naasahang epekto. Dahilan para unti-unting gumulo ang lahat. Naintindihan ko ng pagkakamali ko. Pakibalik ang mga bagay sa dati. Ngunit kung ganon, kailangan mong isukong muli ang lahat ng iyong mahika. Sa tingin ko, kahit na ang kawalan ng mahika ay nagdudulot sa akin ng maraming problema. Ngunit kung iingatan ko ang mahika na ito, maraming mga tao magdurusa dahil sa aking makasariling ginawa. Kabilang si Philip. Si Philip naman, nangako akong aalagaan siya habang buhay para mapunan ang pagkukulang ko. Munting prinsesa, sa wakas ay naunawaan mo na ang aral. Ama! Mula sa mahiwagang pinto, masayang lumitaw ang ama ni Giselle at ginamit ang mahiwagang patpat para ibalik ang lahat sa dati.
Matapos makumpleto ang pagpapanumbalik ng human land, lumapit ang ama ni Giselle kina Giselle at Philip at tinulungan ang kanyang manugang na magising. Munting prinsesa, gusto ko munang humingi ng paumanhin na sinadya naming ibigay sa iyo ang patpat na ito bilang koneksyon sa Mahika para makita kung ayos lang ang iyong pamumuhay sa human land. At bagamat maraming nangyaring hindi maganda, tiyak na masayang-masaya ka na nang makitang bumalik ang lahat sa dati at naniniwala akong natutunan mo na ang isang mahalagang aral pagkatapos ng lahat ng ito. Alam ko na po ang aking pagkakamali at naunawaan ko kung gaano kahalaga ang umangkop sa pagbabago. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mga bagay ayon sa sarili kong kagustuhan. Ngunit palaging may layunin na kumilos ng positibo para sa aking sarili at sa iba. Higit sa lahat, ang pinakamalaking kalaban ng buhay ay ang iyong sarili. Sa makatuwid, dapat kang matutong bumangon na mag-isa. Pagkatapos ay ganap na mawawala ang iyong takot. Pagkatapos nun, unti-unting natutunan ni Giselle na kontrolin ang kanyang emosyon at muling sinubukang pagbusayan ng sarili habang naninirahan sa human land. Sa huli, si Giselle ay isang naging mahusay na reyna na nasa tabi ni Haring Philip na nagdadala ng kapayapaan sa magkabilang kaharian magpakailanman.